الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على صفوة الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة, nakasaad sa isang hadith na isa sa mga dua na madalas na ipagdua ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ay ang sinasabi niya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Ibig sabihin, O Allah, pagkalooban mo ako ng kaalaman na mapapakinabangan, ganon din ng biyaya na malinis at gawaing mabuti na tinanggap mo. Ang dua na ito ay napakaiksi, subalit sabi ng mga ulama, ito ang tumatayong daily mission and vision ng Muslim. Ito yung pang-araw-araw na dapat na matupad ng Muslim sa buhay niya. Una't una, ang pagkakaroon niya ng kaalaman na mapapakinabangan niya. Sa bawat araw, sa bawat pagising natin sa umaga, kailangan natin magkaroon ng kaalaman. Dahil ang taong walang kaalaman, paano niya sasambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ang taong walang kaalaman, paano siya makikitungo sa tao? Paano siya mag-survive dito sa dunya kung hindi niya alam ang tamang pamamaraan ng pakikitungo sa Allah subhanahu wa ta'ala, ganon din sa kapwa niya. Kailangan natin ng kaalaman sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Ganon din, ang Muslim sa araw-araw sinisikap niya na magkaroon ng malinis na rizq, biyaya. Dahil aanhin mo ang maraming biyaya kung hindi naman malinis. Aanhin mo ang maraming kinikita mo kung hindi naman ito galing sa halal na paraan. At ang rizq, ayyuhal ikhwa, ang biyaya, hindi lang ito sa pinansyal na bagay. Kabilang sa mga biyaya ay yung mga an-ni'am al-batina, yung mga hindi nakikitang mga grasya. At kabilang sa mga biyayang hindi natin nakikita, yung Islam, yung pagiging Muslim mo. Isa ito sa mga biyaya na hindi to mabayaran ng pera. Ganon din yung bigyan ka ng Allah ng kalusugan. Bigyan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng maayos sa pangangatawan. Hindi tayo kagaya ng iba na araw-araw may threat sa kanila. Ang iba nakatira sa refugee camps. Ang iba nakatira sa evacuation center. Samantalang ikaw, alhamdulillah, mapayapa ka, ligtas ka, at malusog ang pangangatawan mo. Pangatlo, kailangan ng Muslim sa araw-araw ang magkaroon siya ng accomplishment na makagawa siya ng gawain na tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang titingnan sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ayyuhal ikhwa, hindi kung gaano karami ang ating nagawa. Bagkus ang titingnan ng Allah kung ang ating ginagawa ba, ito ba ay katanggap-tanggap sa Kanya o hindi. Dahil kung lumimpas na lang ang araw at wala tayong nagawang mabuting, tayo ang pinakalugi. Tayo ang pinakaluging tao kung wala tayong na-accomplish na kabutihan sa paglubog ng araw. Hindi tinanggap ang ating sala. Hindi tinanggap ang ating sadaka, hindi tinanggap ang ating pag-aayon, hindi tinanggap ang anumang atong mabuting ginagawa. At ang Allah subhanahu wa ta'ala, tatanggapin lamang niya ang gawain ng tao sa dalawang kondisyon. Una't una, kailangan ito ay wagas sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang intention natin ay purely lillah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, kung ang ating ginagawa ay sangayon sa sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. So hindi tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang anumang gawain na inalay ito para sa iba. O di kaya kahit pa for the sake of Allah ang ginagawa mo, kung wala naman yung pangalawang requirements, invalid pa rin ito. Kung ito ay hindi sumang-ayon sa pamamaraan ng pagsamba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, useless yun. Pagod lang nakuha ng tao. Maraming tao ang sipag mag-ibada. Subalit ang ginagawa nila ay hindi sang-ayon sa sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. At ang Rasul sallallahu alaihi wasallam sinabi sa isang hadith,
Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. So dahil diyan ayyuhal ikhwa, ugaliin natin ang dua na ito. Memorize natin, ituro natin sa mga pamilya natin. Ganon din si Ibn Abbas, regular niya itong ipinagdudua. Sinasabi niya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan tayyiban, wa amalan salihan mutaqabbalan. Ibig sabihin, pagkalooban mo kay Allah ng kaalaman na mapapakinabangan. Dahil may tao na may alam pero hindi niya napakinabangan ng kaalaman niya o walang nakinabang sa kaalaman niya. Ganon din ang malinis na rizki, ang malinis na biyaya. Pangatlo, ang mabuting gawain na tinanggap ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sino nakamemorize sa inyo ng hadith? Sino nakamemorize ng dua? At inshallah, I hope maisabuhay natin ito nang sa ganun ay mabilang tayo sa mga magtatagumpay dito sa dunya hanggang sa akhirah. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.